Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon inshallah, tafsir, sa tiyatalakay nga natin yung siningit na natin, yung maikling talambuhay ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kasi siya naman yung tinutukoy doon sa mga huling aya ng Suratul Layl. Si Ismail, wala pa? Siya lang, nagbuhusan naman, no? O matindi lang pangangailangan. So ngayon, alhamdulillah, huling natalakay natin ay nga si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, syempre ang pinakamainam na sahaba at pinakamainam na tao, liban pa sa mga propeta. Sa pamagitan niya, maraming mga nagmuslim, doon sa mga naunang mga nagmuslim lalo na. At nababanggit ang ilan sa kanila, sina Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Ito sila yung natitirang Asharatu Mubashirin bil Jannah. Sila. Ngayon sumunod na bahagi, Waqad kana yawma aslama endahu arbauna alfu dirham anfaqaha fi sabilillah. So nung nag-Muslim daw si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, meron siyang 40,000 na dirham na lahat ng ito ay nagastos niya sa landas ni Allah. At syempre kabilang sa kanyang mga fadal, wa ataka adadan minal abidi al-mustad'afina alladhina kanu yu'adzabuna fi sabilillahi mithlu Bilal. At si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kasama sa kanyang mga malaking ambag, yung pinalaya niya yung mga alipin ng mga nagmuslim. Mga alipin lalong-lalo na may hina, kahit babae. Binibili niya yon at kanyang pinapalaya, at kabilang sa kanila si Bilal bin Rabah. Binibili niya tapos pinapalaya niya rin agad-agad. Yung nakaraan, diba natatalaki na natin sa sira yung mga sahaba na nakaranas ng kalupitan sa Quraysh. Nireview ko yung buhay, yung talambuhay ng isa sa mga natalakay natin, si Abu Fuqayha, na yung kasama siya doon sa mga naghijra patungong Habasya. So si Abu Fuqayha, yung kwento niya, wala na doon sa translation ng Darussalam. So ngayon na-realize ko kasi tinignan ko yung ibang sources. So si Abu Fuqayha, sabi doon sa original na Ar-Rahiqul Maktum, binili daw siya ni Abu Bakar pero pinalaya. Pero sabi naman doon sa ibang mga sources, pinalaya lang talaga siya ni Safwan. At si Abu Fuqayha, hindi na siya nakasama talaga sa Madina, at sinasabi nila na maaring namatay na siya bago pa ang hijra sa Madina. At gayon din na pagtibay na hindi siya kasama sa mga, kasi merong listahan si Ibn Ishaq ng mga napalaya ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. So posible na kung bakit omitted yung kasaysayan ni Abu Fuqayha doon sa revised na Ar-Rahiqul Maktum, kasi may itinama nila kumbaga yung kwento, o inalis na lang nila altogether. Pero yung yung nalaman ko na mas matibay na hindi siya pinalaya ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At yung yung si Abu Fuqayha, hindi na siya nakasama sa hijra sa Madina. At yun nga, waqad lazama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah, si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, siya ay palaging kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, yung aya tungkol sa kanyang pagiging thani ithnain, pangalawa sa dalawa, nang una sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang ito tumutukoy doon sa Gar Hira. Yung gar na pinagtaguan nila doon sa hijra. Ang pagiging thani ithnain ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Islam. Siya ang pangalawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa sa pinakamainam sa umma na ito, pangalawa sa kaalaman, pangalawa sa pananampalataya, pangalawa sa lahat ng bagay.
Wakana sahibahu fil gari wa fil hijra, yun nga kasama niya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kuweba. Walang pangalan yung kuweba na yun yung pinagtaguan nila doon sa Madina. At hindi sa hijra, sila yung dalawa yung magkasama. Thumma fil Madina, so magkasama sila doon sa Madina, literal magkapitbahay din sila. Wahadara masyahadahu kulluha. So lahat daw ng mga labanan ay nakasama doon si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Badran wa Uhudan wal Khandaqah wal Fath wa Hunain. Kasama siya doon sa Badar, sa Uhud, sa Ghazwatul Khandaq na nakikilala rin bilang Ghazwatul Ahzab kasi nagtipon-tipon lahat ng mga Arabo laban sa mga Muslim sa Madina. Yung Fathu Makkah at yung Hunain. Pagkatapos ng Fathu Makkah, yung pagsalakay nila sa Taif at sa Tabuk na siyang gera sana ito sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Romano. Pero nang dumating doon ng mga Muslim, wala yung mga Romano. Pero nakaharap na ng mga Muslim, dati pa ang mga Romano doon sa Mu'tah, doon sa panahon ni na Khalid bin al-Walid. So si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu dito tinukoy, fadailu wa manaqibu Abi Bakr Siddiq. Yung kanyang mga pangalan at kanyang mga kainaman na nakikilala ng mga tao. Waraddat fi dhalika kathirun min al-ayati wal ahadith. Sa maraming mga ayat daw at mga hadith ang tumutukoy sa kainaman ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At karapat-dapat lang ito dahil si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu nga ang pinakamainam sa lahat ng mga tao na hindi propeta at siya ang mayroong naging malaking ambag sa tagumpay ng da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga yung huling mga aya ng Suratul Lail, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtiga'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Lahat ng ito ay tumutukoy kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. At sinabi ni Ibn al-Jawzi rahimahullah, ajma'u bi annaha nazalat fi Abi Bakr. Ang mga Muslim ay nagkakaisa na ang mga aya na ito ay ipinahayag ang sababun nuzul ng aya na ito ay tungkol kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Na siya nga ay ilalayo mula sa impyerno ang atka, ang pinakamaitakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang siyang nagtutustos ng kanyang yaman upang magpadalisay at hindi niya ito ginagawa para sa sino man upang siya ay magantimpalaan o makapaningil ng utang na loob. Ito ay ginagawa niya para sa kaluguran ng kanyang Panginoon at siya ay katiyakan na malulugod kapag natanggap na niyang gantimpala ng mga ito sa kabilang buhay, lalong-lalo na. Wa fiha tasrih bi annahu atka min sairil ummah. Siya nga ang pinaka may takot sa kabuuan ng umma na ito. Wal atka huwal akramu indallah. At siyempre kapag ang tao ay may takot kay Allah, siya ang marangal sa paningin ni Allah. At ang pinaka may takot, siya rin ang pinaka marangal sa paningin ni Allah. Katulad ng sinabi ni Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Tunay na ang pinakamarangal sa inyo sa paningin ni Allah, ang pinakamay takot sa inyo sa Kanya. Wahada dalilun ala annahu afdalul ummati ba'da nabiyyiha. At ito ang pangunahing dalil na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang pinakamainam na tao sa umma na ito pagkatapos ng mga propeta. So liban pa sa mga propeta, siya na ang pinakamainam na tao. At maaaring ang sabi ng kahit ibang mga scholar, maaaring kahit hindi sa umma na ito, sa pangkalahatan, siya ang pinakamainam na tao na hindi propeta. So sinabi ni Allah sa Quran, yung kanina, yung inna akramakum indallahi atqakum, Suratul Hujurat, chapter 49, verse 13. At ngayon naman sa Suratul Tawbah, chapter 9, verse 40. Thani ithnaini idhuma fil gari. Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang pangalawa sa dalawa ng silang dalawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naroon sa kuweba. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kasama, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, huwag kang matatakot, huwag kang malulungkot.
Huwag kang malulungkot, tunay na si Allah ay kapiling natin. Pero syempre dito, sa pagiging kapiling ni Allah, para sa sino man sa kanyang mga nilikha, nauunawaan natin ito, na ito ay ma'iyatullahi bi'ilmihi. Kapiling ng tao si Allah sa pamagitan ng kanyang kaalaman. So, hindi natin katabi si Allah, literally. Kapag sinabi, Allahu ma'ana. Hindi ganon. So, nililinaw natin ito kasi nga maraming pilosopo, yung mga supi at kung ano-ano pang ligaw na sekta. So, kapiling ng tao si Allah sa pamagitan ng kanyang kaalaman. So, ganito rin natin inuunawa kung paanong umiiral ang kaalaman ni Allah pagdating sa qadar. Okay? So, doon pa lang sa qadar, umiral na tayo sa kaalaman ni Allah. Alam na niya kung anong gagawin natin kung tayo ay binuhay niya o nilikha niya. Alam niya kung ano magiging resulta ng mga gawain natin. At alam niya kung ano yung mga hindi mangyayari kung sakaling mangyayari ang mga ito. Si Allah hindi siya magugulat sa kung ano mang gagawin ng tao o ano mang magiging resulta ng gawain ng tao. Kaya pagkatapos niyang malaman ito, sa mga nalaman niya, pumipili siya sa mga gusto niyang mangyari. Kaya ito itatala niya at itinala na nga niya sa Allahul Mahfud at nilikha na tayo ni Allah ngayon para na lamang isabuhay ang kung ano ang naitakda na. So sa pamagitan nun, parehong umiiral ang free will at ang qadar ni Allah. Ang free will ng tao, doon pa lang sa kaalaman ni Allah, umiral na. Dahil perpekto ang kaalaman ni Allah. Alam niya ang lahat ng mangyayari. Alam ni Allah ang lahat ng mangyayari. Walang nalilingid sa Kanya. At hindi nga siya magugulat sa mga nangyayari sa Kanyang mga nilikha. So ito yung kahulugan dito ng Inna Allaha ma'ana. Kapiling natin si Allah, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, at sa lahat ng pagkakataon na si Allah ay kapiling ng tao, kapiling natin si Allah sa pamagitan ng kanyang kaalaman. Hindi natin katabi si Allah o ano pa mang katulad nito, waliyadu billah. Ito ay ang tamang pag-unawa ayon sa pag-unawa ng naunang henerasyon ng mga Muslim, alhamdulillah. Na bukod pa rito, pinaliwanag ng mga scholar na itong ma'iyatullah, pagiging kasama ni Abu Bakar Siddiq at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Allah, at ito na yung ma'iyatul khasatul khasa, pinaka-espesyal sa lahat ng espesyal na pagiging kapiling ni Allah sa sino man sa kanyang mga nilikha. Pinaka-espesyal sa lahat ng mga espesyal na anyo o uri ng pagiging kapiling ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'anzalallahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bijunudin lam yarawhu. Si Allah subhanahu wa ta'ala, ibinabanga niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kapanatagan at sinuportahan siya ni Allah sa pamagitan ng mga sundalo na hindi niya nakikita. O hindi ninyo nakikita. Kasi tarawhu. Ano na ito? Plural. Ajma al-muslimuna anna al-murada bis-sahibi huna Abu Bakr. Nagkakaisa ang mga Muslim nang tinutukoy dito na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang iba kundi si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ngayon din merong isa pang aya sa Suratul Rum verse 33. Tumutukoy din ito kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, "Walladhi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Na silang dumating, ang siyang dumating na dala ang katotohanan at ang siyang nagpatotoo rito, sila ang mga muttaqun. Sila ang tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanapin nga natin ulit itong itong verse na ito. Kasi minsan yung mga libro, hindi nila inilalagay yung kumpletong aya. Yung inilalagay lang nila yung mga bahagi ng aya na may kinalaman doon sa usapin. Pero tingnan natin ito inshallah. Walladhi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Yun nga, yaong dumating na dalang katotohanan ang tinutukoy dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang siyang nagpatotoo rito, yun nga, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, kaya nga yung kanyang palayaw na Siddiq, galing ito sa kanyang
pagpapatotoo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagsimula siyang tawagin bilang Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu doon sa panahon ng Al-Isra wal Mi'raj, nang ang mga tao ay nagduda kung nagawa ba talaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun, na nagpunta siya ng Jerusalem at bumalik ng isang magdamag lang. At hindi lang yun, umakyat pa siya ng langit. So nagtataka yung mga tao, pero si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, so ayon sa nababanggit sa mga ulat, ang naging tugon niya sa Quraysh, kasi sabi ng Quraysh, naniniwala ka ba sa kaibigan mo na nagawa niya yun sa isang magdamag lang? So sabi niya, in qalaha faqad sadaq. Kung sinabi niya yun, totoo nga yun. Kasi kumpleto at buo ang paniniwala ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na hindi nagsisinungaling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, silang dalawa ang mga muttaqun. So inilarawan silang dalawa rito ni Allah bilang kabilang sa mga tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa karugtong na aya sa 34, lahum ma yasha'una inda rabbihim. Makakamit nila mula sa kanilang Panginoon ang anumang ninanais nila na gantimpala mula sa kanilang Panginoon. Dalika jazaul muhsinin. Yaon ang magiging gantimpala ng mga muhsinin. So inilarawan sila rito, silang dalawa bilang muttaqun, may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siyempre karim sa paningin ni Allah, at inilarawan din sila rito bilang muhsin, nagtataglay ng ihsan na sa mga maratibul Islam. Ilan ang maratibul Islam? 3. Islam, iman, at ihsan, pinakamataas. So inilarawan din sila ni Allah na nagtataglay ng ihsan. Kumbaga ito na yung pinakamatindi, kumbaga na masasabi ni Allah tungkol sa kanilang dalawa. So kung paano nila isinabuhay ang kanilang pagiging Muslim, alhamdulillah. At sa kasunod na aya sa 35, liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladhi kanu ya'malun. Upang si Allah ay magtakip sa kanilang mga nagawang mga pagkakasala. So dito tiniyak na ni Allah na patatawarin niya ang kasalanan nilang dalawa. At gagantimpalaan sila ng gantimpala na naayon sa kung ano ang pinakamainam nilang ginawa. So dito, plural yung mga damir dito. Pero kasama dito si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito nga sa maraming mga tao na ito na inilarawan ni Allah bilang muttaqun at bilang mga muhsinun. At sa sumunod na aya, alaysallahu bikafin abdahu. Hindi ba si Allah ay sapat na para sa kanyang mga alipin? Wa yukawwifunaka billadina min dunihi wa may yudlilillahu fama lahu min had. So, si Allah ay sapat na para sa kanyang mga alipin, pero yung mga kuffar, tinatakot kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng iba pa liban kay Allah. Nang ibig sabihin dito ni Allah, wala kang kailangang ikatakot sa kanila dahil sapat na si Allah para sa iyo at sa lahat ng mga mananampalataya. At sino mang iligaw ni Allah, wala siyang matatagpuan na sino man na maggagabay sa kanya. Wa may yahdillahu fama lahu min mudil. At sino mang gabayan ni Allah ay wala na makapagliligaw sa kanya. Alaysallahu biazizin dhintikam. Hindi ba't si Allah ang pinakamakapangyarihan at merong kakayanan na maghiganti? Si Allah naghihiganti rin siya. Pero syempre ito ay ayon sa kanyang katarungan, alhamdulillah. So ito yung doon sa Surah Az-Zumar, ang isa sa mga aya na pumupuri kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So sinabi dito, akhraj al-Barraz wa ibn Asakir anna Aliyan qala fi tafsiriha. So sa tafsir daw ng aya na ito, ayon kay Ali bin Abi Talib, na iniulat ni na Al-Barraz at Ibn Asakir ng mga mufassirun, alladhi jaa bisidqi huwa Muhammadun. Ang siyang may dala ng katotohanan ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhi saddaqa bihi Abu Bakr.
At ang nagpatotoo ng dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unang-unang nagpatotoo ay si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hakada yaqulu Aliyun fi Siddiq. Ito ang sinabi ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu tungkol kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, fabimada tankimu alayhi ba'da dalika ayyuhas zindiq. So kung si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kinikilala niya na si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu nga ang tinutukoy dito na pangunahin sa mga nagpatotoo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bakit namumuhi kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang mga sindik, ang mga ligaw? Katulad ng paniniwala nga ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, walang sino man ang namumuhi sa sino man sa mga sahaba liban na lang sa masamang tao. At ang pinakamasama sa kanila, siyempre, ang pinakamasama na namumuhi sa mga sahaba, ang namumuhi kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So, ganito natin kinikilala si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu na kung si Ali, kinikilala niya na superior sa kanya, si Abu Bakr, paano pang magkakaroon ng ideya ang mga Shia, halimbawa, na iisipin nila na mas karapat dapat si Ali sa mga bagay-bagay na dapat talaga ay kay Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. So si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, marami ring mga, bukod sa mga ayah, maraming mga naiulat pa ng mga hadith tungkol sa kanya. Kabilang dito, mula kay Amr bin al-As radhiyallahu anhu, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqala ayyan nasi ahabba ilaik. Sa tinatanong ni Amr bin al-As kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung sino ang pinakakamahal-mahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga tao. Qala Aisha, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakaminamahal niyang tao si Aisha na asawa niya. Faqultu minar rijal, at sino naman sa kalalakihan ang pinakaminamahal mo? Faqala abuha, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang ama, si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Hadith ito na iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Kapag may mababasa kayong hadith na kasulat dito, muttafaqun alayhi, ibig sabihin ito ay hadith na parehong iniulat. Ang sanad nito at ang pagkakahayag dito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Actually, mayroong collection ng mga hadith. Yung Al-Lu'lu' wal-Marjan, lahat ng mga hadith na muttafaqun alayhi nandun sa collection na yun ng mga hadith. Sa lahat ng hadith, di ba, pinakamatibay ang mga hadith ni Imam al-Bukhari, pero mas matibay pa rin na maituturing itong mga ito, ang mga muttafaqun alayhi. Ang mga hadith na parehong iniulat ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Isa pang hadith, iniulat ni Muhammad bin al-Hanafiya. Si Muhammad bin al-Hanafiya, anak ito ni Ali bin Abi Talib. Anak siya ni Ali bin Abi Talib. Sabi niya, qultu li abi, sinabi ko sa tatay ko, si Ali, ya'ni Aliyan, ayun nasi khairun ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Muhammad bin al-Hanafiya, sino sa mga tao ang pinakamainam pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala Abu Bakr. Sasabi ni Ali si Abu Bakr. So kahit dito, anak na niya yung nagtanong, tinuturo pa rin ni Ali si Abu Bakr. Kaya bakit mayroong nagmamarunong na Shia na nagsasabi na si Ali ang pinakamainam sa mga sahaba? Ano pa mang katulad nito? Si Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ang tinutukoy pa rin ni Ali. Fakultu, nagtanong uli yung anak niya, si Muhammad bin al-Hanafiya. Thumma man, pagkatapos ni Abu Bakr, sino? Sabi ni Ali, Omar, si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wakashitu an yakula Uthman. At tatakot daw si Muhammad bin al-Hanafiya na sasabihin ni Ali pagka nagtanong uli siya, sinong susunod? Baka sabihin niya na naman si Uthman. Kasi sa mga sahaba, kilala na talaga nila kung sino-sino yung pinaka may inam. Pero gusto kasi ni Muhammad bin al-Hanafiya, gusto niyang marinig yung tatay na niya ang susunod sana na mas mainam o pinakamainam pagkatapos ni Omar.
Kaya hindi na niya tinanong. Alam naman niya sasabihin ni Ali, si Uthman pagkatapos ni Omar. Kaya tinanong na lang niya, "Thumma anta?" Pagkatapos ni Omar, ang pinakamainam ba na tao pagkatapos ni Omar, ikaw? Pero sabi ni Ali bin Abi Talib, "Ma ana illa wahidun minal muslimin." Hindi ako hihigit pa, liban pa sa pagiging isang tao lamang nakabilang sa mga Muslim. So ganito magpakumbaba si Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu kay Abu Bakar Siddiq, kay Omar bin Khattab. Siyempre kasama na rin dito si Uthman, bagaman hindi na siya binanggit nga nung anak niya. So ganito siya magpakumbaba radhiyallahu anhu. Kaya nga sabahan nila yung si Ali bin Abi Talib. Parang nakakapanghinayang yung kamatayan niya. Parang walang kwenta Pinatay lang siya sa masjid, o papunta pa lang siya ng masjid, pinatay siya. Pero minsan naisip ko, kinuha na lang talaga siya ni Allah, kumbaga, kasi hindi na siya karapat-dapat, o yung mga tao na nasa ilalim niya, hindi rin karapat-dapat sa kanyang pamumuno. Walang saysay, wala rin saysay kung mabuhay man siya, wala rin kwenta yung mga tao na nasa ilalim niya. Alhamdulillah, walang dahilan para yung dilitaw yung mga ganitong ligaw na sekta katulad ng mga Shia na magmamalabis kay Ali, o kay mga Khawarij na manlalait kay Ali. Lahat ng kabutihan ng mga sahaba ay napagtibay na, at yun nga, walang sino man sa mga tao ang magsasalita laban sa mga sahaba, liban na lang sila ay masasamang tao. Yan ang tatandaan ninyo. Walang sino mang matinong tao ang magsasalita laban sa mga sahaba. Kaya kapag meron kayong maririnig na tao, kahit kaibigan nyo, layuan nyo na. Kasi may problema yun. Sablay yung tao na yun. Kahit gaano pa siya kabait sa inyo, kung walang hiya naman siya sa mga sahaba, walang dahilan para maging malapit kayo sa kanila. So tutuloy natin yung iba pang mga ulat tungkol kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.